Madilim na gabi ng ika-18 ng Marso taong 1968, isang lihim na operasyon ng pamahalaan ang nauwi sa isang pangyayaring kumitil sa mga pangarap ng maraming kabataang Moro. Isang insidente ang nagmarka sa kasaysayan ng Mindanao at ng buong Pilipinas. Isang pangyayaring bumalot sa misteryo, dugo at matinding tanong, ang Jabida Massacre. Sa planong tinawag na Operation Merdeka, daan-daang kabataang Moro mula Mindanao ang narekrut. Pinangakuan sila ng magandang buhay at serbisyo sa bayan. Ang kanilang misyon, ang lihim na pagsasanay para sa posibleng operasyon, ang pagkubkob sa Sabah. Dinala sila sa Corregidor Island sa probinsya ng Cavite. Doon nagsimula ang matinding pagsasanay militar, mahigpit, disiplinado ngunit puno ng sakripisyo. Sa paglipas ng panahon, maraming rekrut ang nagreklamo, kulang sa pagkain, hirap sa kondisyon at walang malinaw na direksyon. Ika-18 ng Marso taong 1968, naganap ang insidente na nagbago ng lahat. Ayon sa mga ulat, ilang kabataang Moro ang pinaslang matapos magpakita ng pagtutol at pagnanais na umuwi. Dito nagsimula ang trahedya. Isa-isa silang pinaakyat sa isang truck, tila dinala para sa panibagong gawain. Ngunit sa halip na pagsasanay, kakaibang katahimikan ang bumalot. Ilan sa mga nakaligtas ang nagkwento. Pinapila raw sila at maya-maya'y biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ang mga kasamahan nila ay bumagsak habang ang iba na may nagsisigaw at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. May nagsabing dinala ang ilan sa mga rekrut sa gilid ng bangin at doon pinagbabaril habang ang kanilang mga katawan ay nahulog sa dagat ng Corregidor. Ang malamig na alon ang naging huling hantungan ng kanilang mga pangarap. May iilang nakaligtas. Sa kanilang salaysay, may tumalon sa dagat at lumangoy sa dilim ng gabi para mailigtas ang sarili. Ngunit karamihan ay hindi na muling nakita. Hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga nasawi. May nagsasabing iilan lamang, ngunit may iba namang nagsasabing dose-dose ng kabataan ang hindi na nakabalik. Matapos ang pangyayari, lumabas ang balita. Pinangunahan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang paglalantad. Siya mismo ay bumisita sa Tawi-Tawi at nakausap ang mga pamilya ng mga rekrut. Mula roon, nagsimula ang mga investigasyon at mga tanong. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang dapat managot? At bakit ito nangyari? Para sa maraming Moro sa Mindanao, ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ito ang naging mitsa ng pag-usbong ng mga makabayang kilusan tulad ng Moro National Liberation Front na pinamumunuan ni Normie Suari. Sa kanilang pananaw, ang Jabida Massacre ay simbolo ng pag-abuso at pagtataksil, isang dahilan upang ipaglaban ang karapatan ng kanilang komunidad. Mahigit kalahating siglo na ang lumipas, ngunit nanatiling kontrobersyal ang Jabida Massacre. Hindi pa rin malinaw ang lahat ng detalye at ang mga tanong ay patuloy na nakabitin. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang pangyayaring ito ay nagmarka ng bagong yugto sa kasaysayan ng Mindanao. Ang pag-usbong ng panawagan para sa sariling pagpapasya at katarungan. Ang Jabida Massacre ay nanatiling paalala sa mga lihim na operasyon at planong politikal. Madalas ang ordinaryong mamamayan ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Isang gabing puno ng dugo at misteryo, isang sugat na nagbukas na mahabang pakikibaka at isang bahagi ng ating kasaysayan na kailanman ay hindi dapat kalimutan. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya.